Dine mga dudong, for today's video guest, where I am today, I am in front of, guess? Palawan Puerto Princesa International Airport. So meaning, may travel vlog po ako for today's video. Matagal na po ako nakapagpabook ng ticket kaya sobrang excited na si ate nyo! So for today's vlog, iufod ko gid ka mo, makadto kita sa Iloilo City. Let's visit some of our few friends there. And lagi ate gid nag-English gid. Sa sobrang tagal kong bago makagawa ng ganitong klaseng content, hindi na ako marunong mag-voice record at iyon, mahiyain pa rin hanggang ngayon si ate nyo magsalita sa harap ng camera, especially sa harap ng mga tao. Hindi pa rin ako ganun ka-confident mag-vlog sa public, magsalita na kaharap sa camera. So, sa point na to, nandito na kami sa boarding gate kung saan naghihintay na kaming tawagin, papasok, paakyat sa plane. Grabe, hindi ko talaga ma-explain yung saya na nararamdaman ng puso ko nung papunta pa lang ako sa Iloilo. Kasi dati talaga is plinano ko talaga to siya ng 1 year before or 2 years before ay babalik ako. Kasi gusto ko mabalikan yung mga area dati na pinupuntahan namin, ganyan. Pero binigyan ni Lord ng maraming twist yung life ko after, so hindi ako agad nakabalik, kaya isang dekada ang hinintay ko bago ito at marami pa akong pinagdaan ng heartbreak bago ako makakatungtong ulit sa Iloilo City. Sobrang masaya ako sa journey na for today's video. So dito na nga is paakyat na kami sa plane. Grabe, sobrang excited talaga ako. This is it. So, mga dayan, mga dudong, ang nabook ko lang ticket ay connecting flight. At kasi magstay lang ako ng mga 3 days. Tapos, babalik na rin ako after. At ito ay direct flight na siya, diretsyo na siya ng Palawan, Iloilo, and Iloilo to Palawan. Before, walang direct flight. Dumadaan pa ng Puerto to Manila, Manila to Iloilo, and Iloilo to Manila, and Manila to Palawan. Ganun. Pero ngayon, meron na siyang direct flight at pinakamaganda. Yun nga lang, kung pupunta kayo, kung galing kayo ng Palawan, minsan tumataas ng plane ticket, kaya magpabook na yun na mas early. At mga day, nandito na ako sa taas ng plane at hinahanap ko na nga kung nasaan na nga yung row ko kasi iniisip ko, baka nagkamali ako ng pag inakyatan kasi medyo nalito ako kanina dun sa may baba kung dito ba ako sa front door, sa back door ba ako dadaan. So yun na nga, hinanap-hanap ko na nga at ayun, finally, nakita ko na, pero hakbang pa ako ng ilang hakbang para niisip ko kung saan ko tapat ilalagay ang bag ko. Mga day, mga dudong, sa totoo lang, nangangarap ako na sana one of this day, meron din akong makakasama sa mga vlog ko at meron ng taga-video sa akin para hindi na ako nahihirapan mag-video ng isa.
dumating din ako sa point ng life ko na parang gusto ko na talagang i-stop na lang. Ayaw ko na lang talagang i-push itong pagbabloging career ko. Pero gusto talagang puso ko na mag-vlog. Gusto ko talaga na maging vlogger. Kaya lang, kasi medyo naiinip na ako minsan yan. Tagal-tagal kasi mag-grow ng YouTube channel ko. Tapos parang feeling ko parang mga mali-mali at yung mga nagagawa natin dito sa YouTube channel natin. Minsan naisip ko na kaya i-delete ko na lang tong YouTube channel ko tapos gumawa ako ng bago. Kasi ang pangit pala talaga magsimula sa YouTube nung wala kang alam. Kaya mas maganda ang advice ko sa mga gustong mag-vlog, aralin niyo muna ang YouTube, ang mga bagay-bagay na related sa YouTube bago kayo mag-upload ng mga videos. Isipin niyo muna mabuti kung ano ba talaga yung, sa anong pangalan ba talaga gusto niyo kayo makilala. Enjoy moment ko sa pagsakay ng plane ay yung pag-angat at pagtaas ng eroplano. Unti-unti ko nang nararamdaman sa part na to ang pagsakit ng tainga ko. Ibig sabihin, nasa mataas na lugar na kami. Nasa outer space na kami. Na any moment, hindi ka sigurado kung anong mangyayari. Pero, may Diyos tayo. Kaya, sa mga bagay na hindi mo control, na hindi ikaw ang may control, kumapit ka lang. Kasi may plano ang Diyos. Nararamdaman ko ngang malapit na kami mag-landing sa mga ilang saglit, sa ilang mga minuto dahil nakikita ko na ang mga dagat sa baba ng himpapawid at ang mga kahoy at mga bahay sa baba ng himpapawid. Ang moment na to, ninanamnam ko na ng ninanamnam ng maigi ang pananakit ng aking tainga. At habang pasilip-silip ako sa window, ako ay namumuni-muni at nangangarap ng gising. Sabi ko, yung part na yun, balang araw magiging akin yun.
Nagsalita na nga yung pilot at sabi niya any moment tayo ay lalapag na sa Iloilo City! Haha! Excited ang ating nyo! Grabe, kakaibang feeling nararamdaman ko talaga sa moment na to. Sa moment na to parang naiiyak ako, hindi dahil sa malungkot pero sa sobrang excited na puso ko kasi nag-flashback sa memory ko yung mga sadness na naganap sa buhay ko after 10 years. Talaga ba? Natapakan ko ulit ang effort na to? Talaga ba? Really ba? Totoo ba to? Paglabas ko nga ng arrival area is nag-message na ako sa isang member na friend namin dati ng mga missionaries pa kami. Tapos sila yung mga masisipag na nagwo-work sa amin. Eh ngayon, yung napangasawa niya is batchmate ko rin sa MTC. So nag-book siya ng Grab para sunduin ako sa airport. So medyo expensive pala ang pamasahe. I can't believe na ginto ang pamasahe mula kaling airport pumunta sa kanila. Pero anyways, malaga nakarating ako ng safe sa bahay nila. So, ayun na nga, sa part na to, gabi na ako nakarating sa bahay nila. Sa mismong pinto ng bahay nila. At napansin ko na wala pang tao dito. At maya-maya, nag-text sa akin si Caesar. Sinabi niya na nasa simbahan pa raw sila. So, are you willing to wait there, sister? Because busy po kami dito sa church. Ay, sabi ko naman, sige, take your time. Okay lang ako dito. Pero sa truth lang ha, nung first night ko dito, habang naghihintay ako, medyo creepy. Kasi, yung type ng mga bahay is parang sementeryo sa Aborlan. Joke lang. Mga ibang space kasi na wala pang nakatira. Pero sabi naman ni sister, may may-ari na daw ng mga yan pero wala nang nakatira. Sa part na to, parang may kinikwento yata ako kaya lang wala yung audio. So, mag-voice record na lang din ako sa part na to. Parang sa moment na to is malapit na sila sister dumating. Pero kinakausap ko lang yung sarili ko sa harap ng camera at that moment. At sinasabi ko na ito na ang first night ko here. At sobrang excited na ako kasi tomorrow is Sunday. Guess mo ba? Ano yung bakit ako excited? Kasi bukas is first Sunday. So nakikita ko yung may gusto akong mga makita sa loob ng church bukas. Yan, tingnan yung style ng mga bahay dito. Tapos napansin ko is malaki pala yung half moon. Maliwanag rin naman siya. You know, nakikita niyo ba yung half moon? Good morning everyone! At sa araw na to, ito yung unang araw ko dito sa Iloilo City. At pagkatapos nga ng church
namin is pinasyal ako dito ni Sister May sa may Iloilo Museum daw to, at nagpunta kami sa Prestige Mall sa harap nito. So, enjoy ang atin nyo! Wait lang. Mag-hi ka muna sa vlog ko, sis. Hi! Siya kasama ko ngayon si Sister May. Hala, Emperador? May Emperador ko. Ay, okay. Hala. Tapos yun. Gusto ko din mamaya si may fountain. Gusto ko din mamaya, oh. Pwede kayo mapasok? Baka ba ulo? O, dito na lang. Ganda siya. Ako nasawa na sa picture sister. Next time na lang pag sexy na ako sister. Ay, grabe siya. Nagstay pala ako sa Villa Vita. Malapit ito sa Santa Barbara. Malapit din, very close din sa airport. Ilang minutes lang ang takbo. So ito yung pangalawang araw ko dito. Naglakad na lang ako kasi nakakaya naman magpa-service. Uy, busy si sister. Uy, buti niya eh. So yan, nag-commute ako papunta ng Arevalo. Kasi for today's video, gusto ko rin bisitahin ng Arevalo. Ayan po ang Arevalo Church. So, nag-rides po ako ng bus then jeep bago po ako nakarating dito. At pagdating ko nga, walang tao. Kasi ang tao ay nasa labas. At nagulat ako kasi ang branch president nila dito, ang bishop nila dito ay bata pa. Tapos, activity pala ngayon kasi naalala ko Monday pala ngayon, activity ng mga missionaries na. So, hindi ko na-meet ang mission president nila, pero na-meet ka mga missionary. So, na-realize ko na wala naman akong masyadong na-meet na kakilala ko, kaya nag-walking na lang ako, naghanap ako ng mabilihan ng makakain dahil nagugutom na ako at this point. Nagpunta muna ako dito sa Arevalo Park, then picture saglit, and isipan ko lang, uwi na nga ako para matulungan ko pa si sister sa gawain niya. Sa pagbalik ko nga sa Villa Vita, nagpe-prepare na si sister ng mga ihahanda niya para bukas kasi bukas daw ay pang 10 years old na kanyang baby girl. Pero hindi na rin baby kasi magka 10 years old na siya. Pero siya nag-iisang babae kaya baby. So ngayon sabi niya, tara sister, sumama ka sa akin. Tayo ay may lakad. Maghanap tayo ng pera para may panggastos ako bukas sa birthday ng anak ko. So sinamahan ko siya at sa aming road trip, nakita nga akong wallet na nakabalandra sa gitna ng kalsada pero dire-diretso lang ang takbo namin. Sabi ng sister, balikan lang namin kung nandoon pa. Habang nagdadaldal si sister habang nagmamaneho, ang isip ko naman ay lumalakbay sa malayong lugar habang ang bibig ko at ang tainga ko ay nakikinig sa kanya. Isa sa mga naiisip ko habang nagbibiyahe kami, nagro-road trip kami ni sister is naisip ko, ito pala ang purpose ng buhay ko. Why God give me another chance to live? Kasi
dadalhin niya pa ako dito sa lugar na to. May gusto pa siyang iparealize sa akin. Gusto niya pang, marami akong realization sa moment na to. Kasi bago ako umalis, meron akong 6 pages of explanation letter at maraming mga mabibigat na paliwanag na isinulat para sa isang tao. Pero nung nandito ako, ang dami kong realization. Na-realize ko na bakit ko ba gagawin pang complicated? Minsan hindi naman na kailangang mag-explain. Kasi sa mga taong alam naman talaga nila at sinadya naman talaga nila, hindi mo na kailangang mag-explain. So kaya na-realize ko, sisimplihan ko na lang. Huwag ko nang sabihin yung mga bagay na hindi naman na kailangang sabihin na, kasi hindi ko na rin mababago ang present kasi tapos na. So, sisimplihan ko na lang. Sa mahabang paglalakbay na ito, marami pa kami napuntahan ni sis. Nagpunta pa kami sa mall para mag-grocery na kanyang ihanda bukas sa kanyang anak. Dahil ang wish daw ng kanyang anak is sa school daw siya handa. Tapos, habang nag-uusap-usap kami, bigla siya nagsalita na huwag ka na lang kayong umuwi, sis. Alain mo yun, nagbakasyon ka lang just to visit. Tapos sinabihan ka huwag ka na lang umuwi. Pero, let's see. Totoo pala yung kasabihan na baka nasa maling bansa ka lang, or baka nasa maling tao ka lang, or baka nasa maling lugar ka lang. Kasi tingin ko, this time, nahanap ko na yung tamang lugar kung nasaan ako dapat. Nung missionary pa ako, palagi ako na-homesick sa lugar na to. Pero ngayon, sobrang na-appreciate ko ang lugar na to. Parang feeling ko dito ako nababagay. Yun nga lang, may lindol dito, kung minsan. Ito na pala yung last day ko sa Iloilo City. Ito na kasi yung araw na pauwi na ako ng Palawan. Grabe, puyat pa si sister dahil night shift ang kanyang trabaho. Then nag-prepare pa siya ng almusal ng kanyang mga anak. Then pinag-drive niya pa ako. Hinatid niya talaga ako mismo sa airport. Kasi sabi ko sa kanya, i-book niya na lang ako ng Grab para hindi ko na siya maabala. Pero sinabi niya sa akin na ngayon lang to sis, hindi ka naman araw-araw dito. So, I can sacrifice. Grabe, sobrang na-appreciate ko si sister. At thank you so much kay sister. Shout out kay sister Jutel Filiora Indencio. Maraming salamat sa iyo, sister. And soon, nagkita pa tayo ulit. At God bless sa family mo. So, ngayon papunta na kami ng airport. Ihahatid niya na ako. Sobrang ganda ng sikat ng araw. Sabi ko kay sister habang nasa biyahe kami, ang swerte-swerte naman ng mga nakatira sa part na to. Kasi close sa city. Tapos, parang city province style. Medyo city na medyo province. May mga tanim pa na mais sa gilid.
Nasa Santa Barbara na nga kami. Ibig sabihin no, ilang minuto na lang malapit na kami sa airport kasi ang Santa Barbara ay very close sa airport. Sorry na po, medyo bulol ako. Grabe, habang papalapit kami sa airport, sinasabi ni sister, grabe sis, pauwi ka na, bilis lang ng 4 na araw. Sabi ko nga, oo, parang ilang buwan ko rin itong pinag-ipunan ng pamasahe ko at ilang buwan din akong naghintay para dito. Wait, hindi pala buwan, isang dekada pala, 10 years pala ang hinintay ko bago nangyari ito.
Habang i-edit ako ng video, may naalala ako bigla na nakakakilig na moment. Gusto kong i-share sa inyo, ipa-flash ko dito sa video. Para kiligin din kayo para sa akin, di ba? Pagbigyan niyo na ako ngayon lang to. Ngayon lang talaga na naman to. Ngayon lang na naman ako kinilig ng very slight. Masaya ako na nakita ko siya. Kahit di niya ako pinansin. Okay lang kahit hindi mo ako pinansin. Hindi ko rin naman pinansin lahat eh. Pero sa hindi mo pagpansin, na-realize ko na gusto kong malaman mo. Nagsanib sa akin ang espiritu ni Heavenly Father nung araw na yon. Tapos hindi mo ko pinansin, lagot ka sa kanya. Kaya sa'yo, Day, pansinin mo na, Day. Huwag na ignore, Day, ha? Pansinin mo, Day. So, ngayon pala, for this video pala, nandito na pala kami sa loob ng airport. Malapit na kami mag-say goodbye ni sister. Sabi ko nga sa kanya, very, very thank you. At matulog siya ng mahimbing at mag-ingat sa pagmaneho kasi wala pa siyang tulog. Sa biyahe nga kami, nabanggit ni sister sa akin na nag-imagine niya raw na excited siya na magsasalubong sa airport sa kanyang anak dahil sa mission ng kanyang anak at nasa barko naman ang kanyang asawa. Kung bago ka pa lang sa video ko, please subscribe my YouTube channel. Pa-support po ng YouTube channel ko, paki-share ang video at salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang content ko for today's video, please support my YouTube channel para makagawa pa po ako ng mas marami pa pong ganito kagandang content. Para mas marami pa po akong lugar na pwedeng mapuntahan. Sa ngayon, Sa ngayon, ito na lang muna po. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi at maraming salamat sa panonood sa mga video ko. Love, 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 love. Bye! See you sa next vlog!
Welcome to Puerto Princesa, Palawan!